Napakasakit, mga kababayan, nang malaman kong ang asawa ko, si Aling Elena, ay hindi lang pala nagtaksil sa aming kasal. Pati ang kinabukasan namin, ang napakalaking 1,100,000,000 na ari-arian ko, ay handa niyang ipusta para sa kanyang kaligayahan sa ibang lalaki. Akala niya ako ay basta na lang susuko. Ngunit ang aking mga mata, na nakakita na ng maraming pagsubok, ay nakakita na rin ng paraan para ipagtanggol ang aking dangal. Ang kanyang pagtataksil ay may presyo. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Rogelio Santos. 60% apos, 8 taong gulang na ako. Isang retiradong arkitekto. Akala ko noon, kapag napalaki ko lang ang aking mga anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Nakita ko na ang mundo. Nakapagpatayo ako ng maraming gusali. Nakapag-ipon ako ng sapat para sa aking pagtanda. Ngunit may dumating na isang araw, at napagtanto ko, mayroong mga bagay na hindi lamang basta ibibigay at asahan mong ibabalik sa'yo. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang tunog ng ultrasound machine na inilagay ni Dr. Carlos Ramirez sa metal na tray, kumalansing iyon sa loob ng examination room. Ang tunog parang kampana ng libing. Hindi pisikal na kamatayan ang inaanunsyo noon, kundi ang kamatayan ng aking kasal, ng tiwala, ng 40 taon ng buhay na pinagsamahan. Ang mukha ni Dr. Ramirez, na karaniwang propesyonal, ay nabalot ng gulat at awa. Agad kong nalaman na may napakalaking mali. Nag-aalala ako para sa ulyos ng aking asawa, si Aling Elena, na sinusubaybayan namin ng 1 taon. Pero ang nakita ng doktor ibang-iba. Tinawag niya ako, Mang Roger, sa labas mag-isa. Ang kanyang boses, pilit, parang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Tumingin ako kay Aling Elena, nakahiga pa rin siya sa mesa, ang gel sa kanyang tiyan na 60% apos, 4 na taong gulang ay kumikinang pa rin. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha, pagkatapos ay takot. Paglabas namin, isinara ni Dr. Ramirez ang pinto. Hindi ako handa sa sasabihin niya. Sa loob ng kanyang opisina, sinabi niya sa akin ang mga salitang babago sa buong mundo ko. Quote, Mang Roger, quote, ang sabi niya, quote, si Aling Elena ay buntis, quote, 12 linggo, ayon sa ultrasound. 12 linggo. 3 buwan. Ang aking utak tumatanggi. Impossible. 60% apos, 4 na taong gulang na si Aling Elena. Menopausal na siya, sabi niya. At ako, Mang Roger Santos, 20 taon na akong walang kakayahang magkaanak. May vasectomy ako pagkapanganak ni Kuya Dennis. Hindi ako pwedeng magkaanak. Imposible yan. Naglakas loob akong tumingin kay Dr. Ramirez. Ang kanyang mukha, punong-puno ng awa at lungkot, ay umiling. Ang ibig sabihin noon, Aling Elena, ang asawa ko, ang babaeng nakasama ko ng 40 taon, ay niloloko ako. Hindi lang basta niloloko. Buntis siya. Quote, kailangan mong protektahan ang iyong sarili, Mang Roger. Ipaglaban mo ang iyong dangal at ang kinabukasan mo, quote, ang mga salitang iyon, parang utos. Utos na tapusin ang kasal. Sa loob ng 40 taon, inakala kong perpekto ang kasal namin. Pero sa isang kisap mata, gumuho ang lahat. Ang lahat ng aking pinaniwalaan, tila usok na nawala sa hangin. Ang sakit na yon, malamig. Nagsimula ng maging desisyon. Nagmamaneho ako pauwi, parang robot. Ang aking mga kamay, hawak ang manibela. Ang aking mga paa, pinipindot ang pedal. Pero ang aking utak, puno ng kaguluhan. Hindi ako makapaniwala. Buntis si Aling Elena. Niloloko niya ako. 40 taon ng kasal. Akala ko matibay. Akala ko sapat na ang pagsasamahan namin. Pero ngayon, isang malaking kasinungalingan ang lahat. Dumating si Aling Elena, mga 30 minuto pagkatapos ko. Kanya-kanya kami ng lakad, sabi niya. May brunch daw siya kasama ang mga kaibigan niya sa book club. Ako naman, may meeting daw sa lumang kasamahan sa arkitektura. Pumasok siya, kumilos ng normal. Wala siyang bakas ng pagkakasala. Walang bahid ng takot. Wala siyang ideya na ang kanyang sikreto, na marahil ay 3 buwan na o higit pa, ay nabunyag na. Quote, sabi ni Dr. Carlos, kailangan daw niyang gumawa ng mas maraming pagsusuri, quote, ang sabi niya, kaswal lang.
Ibinaba niya ang kanyang bag, hinubad ang kanyang sapatos, at nagtungo sa kusina para magtimpla ng tsa. Parang isang ordinaryong araw. Ngunit sa araw na yon, ang pundasyon ng aming kasal ay gumuho ng hindi na kayang ayusin. Quote, medyo malabo daw ang mga litrato. Gusto niyang bumalik ako sa susunod na linggo para sa follow-up ultrasound, gamit ang mas mahusay na kagamitan, quote, dagdag pa niya. Quote, sabi niya, hindi naman daw siya nag-aalala, gusto lang daw niyang maging masusing, quote, nagsinungaling siya ng buong husay. Isang husay na nakuha sa maraming taon ng pagpapanggap. Marahil, maraming taon ng pagtatago ng kanyang kabit. Nakatingin ako sa kanya habang gumagalaw siya sa aming kusina. Ang kusinang inayos ko 5 taon na ang nakakaraan. Ang mga cherry wood cabinet na pinili ko dahil mahal niya ang kulay ng cherry. Ang granite countertop na ipina-import ko mula sa Brazil dahil nakita niya sa isang magasin at sinabing quote, perpekto iyan, quote, lahat ng iyon, ginawa ko para sa kanya. Para sa aming pagtanda. Ngunit lahat ng iyon hindi sapat. Naramdaman ko ang galit na unti-unting pumalit sa aking pagkabigla. Nagtago ako sa aking silid. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Atty. Maria quote, Marisa quote, de la Cruz, isang abogadong pamilya na nakilala ko 15 taon na ang nakakaraan. Siya ang tipo ng abogado na kailangan ko. Hindi ako magiging biktima. Tumugon agad si Atty. Marisa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang pagkaapurahan ng sitwasyon nang hindi binabanggit ang lahat ng detalye. Sinabi ko lang na natuklasan ko ang panloloko ng aking asawa at kailangan ko ng agarang payo sa batas tungkol sa proteksyon ng ari-arian bago simulan ang proseso ng paghihiwalay. Kinansela niya ang isang naka-schedule na appointment para sa akin. Sinabi niya, ang mga kasong natuklasan ng asawa ang panloloko at kailangang kumilos ng mabilis bago pa malaman ng asawa ay eksaktong uri ng sitwasyon na nangangailangan ng agarang interbensyon. Ang kanyang opisina ay nasa ika-12 palapag ng isang modernong gusali sa Makati Central Business District. Isang eleganteng espasyo. Nandoon siya, nakatayo, nakasuot ng gray suit na nagpapakita ng otoridad. Mahigpit niyang kinamayan ang aking kamay. Dinala niya ako sa isang pribadong conference room, kung saan makakapag-usap kami nang walang makakarinig. Quote, Mang Roger, quote, simula niya pagkaupo namin, quote, sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang iyong natuklasan at kailan. Kailangan ko ng kumpletong timeline upang matukoy ang pinakamahusay na diskarte sa batas. Quote, sinimulan ko ang aking kwento, mula sa ultrasound hanggang sa vasectomy. Tumango lang siya, seryoso. Sinabi niya na kailangan ko ng ebidensya. Ebidensya na hindi maitatanggi. Kailangan kong kumuha ng isang pribadong investigador. Walang pagdadalawang isip, sumang-ayon ako sa mungkahi ni Atty. Marisa. Kinontak niya si Mang Tonyo Garcia, isang dating pulis na ngayon ay pribadong investigador. Kilala si Mang Tonyo sa pagiging diskreto at epektibo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang buong mundo ko ay muling gumuho. Inakala kong gumuho na ito pero may mas malalim pa palang pagbagsak. Nakita namin ni Atty. Marisa si Mang Tonyo sa isang kapehan sa isang mall. Isang neutral na lugar malayo sa amin. Iniladlad niya ang isang folder ng mga litrato at dokumento sa mesa. Ang aming kape nakatayo lang. Nagsimula siya sa kanyang presentasyon. Bawat litrato, bawat papel ay parang suntok sa akin. Isa-isa. Quote, ang iyong asawa ay nakikipagkita sa isang lalaking nagngangalang Gino Fernandez. Quote, simula ni Mang Tonyo, itinulak ang isang litrato sa mesa. Isang imahe ni Aling Elena na hinahalikan ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Guwapo, maayos manamit. 5% apos, ni 2 taong gulang daw si Gino, diborsyado, walang anak. Regional manager para sa parehong supermarket chain kung saan nagtrabaho si Aling Elena 20 taon na ang nakakaraan bago siya nagretiro. Doon daw sila nagkakilala. Patuloy na iniladlad ni Mang Tonyo ang mga ebidensyang litrato. Nakita ko si Aling Elena at Gino na magkasamang pumapasok sa isang apartment building. Isang modernong gusali, mamahalin, may doorman. Malayo sa bahay namin. Quote, ang apartment na ito ay nakapangalan kay Gino Fernandez. Quote, paliwanag ni Mang Tonyo, ipinapakita ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Binili daw ito ni Gino 15 taon na ang nakakaraan.
15 taon. Halos may litrato din sila sa parking lot ng supermarket, naghahalikan bago maghiwalay. Quote, ilang beses silang nagkikita, quote, tanong ko. Ang boses ko kalmado pero sa loob ko, nagngangalit. Quote, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, batay sa pagsubaybay sa loob ng huling 4 na araw, quote, sagot ni Mang Tonyo. Quote, Martes ng hapon, Huwebes ng umaga, at Sabado ng hapon, kapag naglalaro ka ng golf, quote, isang patuloy na pattern. May inilabas pa si Mang Tonyo. Isang bank statement ng credit card. Nakapangalan kay Aling Elena, ngunit binabayaran buwan-buwan mula sa account ni Gino. Quote, ginagamit niya ito para sa mga personal na pinamili, damit, pampaganda, tanghalian kasama ang mga kaibigan. Si Gino ang nagpupondo sa bahagi ng pamumuhay ni Aling Elena sa loob ng maraming taon, habang ikaw ang nagpupondo sa iba pa, quote, parang may bumara sa aking lalamunan. Hindi lang pala niloloko ako ni Aling Elena sa pisikal at emosyonal. Tinatanggap din niya ang suportang pinansyal mula sa kanyang kabit. Pinapayagan niyang bayaran ng ibang lalaki ang mga bagay na inakala kong ako ang nagbabayad. Narinig din namin sa recording ni Mang Tonyo na pinipressure ni Gino si Aling Elena na iwanan ako. Gusto niyang maghiwalay kami para makasama na sila. Gusto niyang buuin ang sarili niyang pamilya kasama si Aling Elena at ang anak nila. Ngunit lumalaban si Aling Elena. Ayaw niyang mawala ang seguridad sa pinansyal at ang relasyon niya sa mga anak namin. Ang pagbubuntis, aksidente lang. Hindi nila planado. Akala nila imposibleng mangyari sa edad nila. Ngunit ang kabit, hindi aksidente. Ito ay isang intensyon. 15 taon ng pagkilos. Hindi ito basta pagkakamali lang. Kinailangan kong malaman. Kung ang mga anak ko, kung si Ate Christine at Kuya Dennis, ay akin pa ba? Napakasakit ng bawat ebidensyang nakita ko, parang bawat piraso ng ebidensya ay isang patalim na tumatarak sa aking puso. Ngayon, sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Kung ikaw ang nasa aking kalagayan, ano ang una mong gagawin? Ipagpatuloy ba ang paghahanap ng katotohanan, o pipiliin mong manahimik na lamang? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ang iyong pagsuporta ay nagbibigay lakas sa akin upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, may isang bagay na kailangan kong malaman ng walang pag-aalinlangan, ang mga anak ko. Si Ate Christine at Kuya Dennis. Sila ba ay tunay na akin? Mahal ko sila, sila ang aking buhay. Ngunit ang pagdududa, parang lason, ay unti-unting kumakalat sa aking isipan. Kinonsulta ko si Atty. Marisa tungkol sa Yanet test. Sumang-ayon siya, ngunit binigyan ako ng babala. Quote, Mang Roger, ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na sugat. Kahit ano pa ang resulta, ikaw ang kanilang ama. Ikaw ang nagpalaki sa kanila, quote, alam ko yon. Ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang buong lawak ng kasinungalingan. Kung niloko ako ni Aling Elena noon pa, ibig sabihin, ang buong kasal namin ay isang malaking peke. Kinailangan kong maging maingat. Ayaw kong may alam ang mga anak ko. Pumunta ako kay Ate Christine, na nakatira sa Cavite, 40 minuto mula sa amin. Ginawa kong dahilan ang pagbibigay ng mga lumang libro na nakita ko sa aming atik para sa kanyang mga anak, sina Sofia at Leo. Binili ko pa yon sa isang bookstore para lang maging makatotohanan ang dahilan. Sinalubong ako ni Ate Christine ng yakap. Ang kanyang ngiti, totoo. Wala siyang ideya sa gulo na nasa loob ko. Nagkape kami. Nagkwentuhan. Habang nasa banyo ako, kinuha ko ang kanyang sipilyo. Palihim. Inilagay ko iyon sa isang plastic bag na dinala ko sa bulsa ko. Pinalitan ko ng bagong sipilyo na kaparehong-kapareho sa kanyang luma. Walang makakapansin. Sumunod, si Kuya Dennis. Nakatira siya sa isang apartment sa Bonifacio Global City, 20 minuto lang mula sa akin. Ginawa kong dahilan ang pagdalaw sa isang lumang kasamahan sa trabaho. Nagdala ako ng mga paboritong pastry ng kanyang asawa, si Ate Sarah, bilang regalo. Sinalubong din niya ako ng mayakap. Siya ay nagtatrabaho mula sa bahay. Nagkape kami. Nagkwentuhan. Pumasok din ako sa banyo. Kinuha ko ang kanyang sipilyo. Pinalitan ko.
Masyadong malaki ang halaga ng katotohanan. Pagkatapos noon, dinala ko ang mga sipilyo sa Gintech and Services, isang pribadong laboratorio. Nagbayad ako ng isa-isa 0,000 para sa mabilis na resulta sa loob ng 5 araw. Ang 5 araw na yon parang impyerno. Bawat interaksyon ko kay Aling Elena parang kutsilyo. Kunwari normal ako. Kunwari masaya. Pero sa loob ko, nanggagalaiti ako sa galit. Si Aling Elena wala pa ring kaalam-alam. Nagluluto, nagtatanong tungkol sa araw ko. Lahat, isang malaking palabas. Pagkaraan ng 5 araw, dumating ang email. Naka-encrypt. Binuksan ko yon sa privacy ng aking study room. Ang mga kamay ko nanginginig. Binuksan ko ang e-file. Ang unang pahina, ang resulta ni Ate Christine. #, posibilidad ng pagiging ama, 79.9%. Konklusyon, si Mang Rogelio Santos ang biological na ama ni Ate Christine Santos Reyes, #, parang bumunot ng napakabigat na tinik sa dibdib ko. Sa wakas, anak ko si Ate Christine. Hindi ako niloko ni Aling Elena 30% apos, 8 taon na ang nakakaraan. Ang pangalawang pahina, ang resulta ni Kuya Dennis. #, posibilidad ng pagiging ama, 79.9%. Konklusyon, si Mang Rogelio Santos ang biological na ama ni Kuya Dennis Santos, #, muling gumaan ang aking loob. Tunay din si Kuya Dennis na anak ko. Ang pagliliko ni Aling Elena may simula. Hindi ito buong kasal. Nagsimula ito, 15 taon na ang nakakaraan, nang bilhin ni Gino ang apartment. Nakahina ako ng malalim. May laban pa ako. Sa sandaling nakuha ko ang lahat ng ebidensya, at ang kumpirmasyon na tunay kong mga anak sina Ate Christine at Kuya Dennis, naramdaman ko ang isang bagong lakas. Hindi ito galit na galit, kundi isang malamig na determinasyon. Tulad ng isang arkitekto na nagpaplano ng isang gusali, kailangan kong magplano para sa pagbagsak ng aming kasal. Nag-schedule ako ng isang stratehikong pagpupulong kay Atty. Marisa de la Cruz. Sinuri namin ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Mang Tonyo, ang mga litrato, ang mga dokumento ng apartment, ang mga bank statement ng credit card, at ang mga recorded na pag-uusap. Mang Roger, sabi ni Atty. Marisa, ang kaso mo ay napakatibay. Walang depensa si Aling Elena. Anumang hukom ay pabor sayo. Ang paghahati ng ari-arian ay malaki ang pagkakapanig sayo. Maaaring 70 tandang bawas 30 o kahit 80 tandang bawas 20, depende sa kung gaano kalala ang tingin ng hukom sa pag-ugali ni Aling Elena, naramdaman ko ang isang uri ng katarungan. Ngunit bago kami magpatuloy sa formal na paghahain ng kaso ng paghihiwalay, may isang bagay akong kailangan gawin. Nais kong harapin si Aling Elena, kasama ang aming mga anak. Nais kong makita niya ang kanyang ginawa sa harap ng mga anak na pinalaki namin. Gusto kong sabihin sa kanila ng personal, sabi ko kay Atty. Marisa. Hindi isa-isa. Gusto ko ng isang family dinner kung saan naroroon silang lahat, kasama si Aling Elena. Gusto kong harapin niya ang kanyang ginawa sa harap ng mga anak na pinagsamahan namin. Gusto kong makita niya ang kanilang reaksyon kapag nalaman nila na niloko sila ng kanilang ina sa loob ng 15 taon, medyo nag-aalala si Atty. Marisa. Mang Roger, naintindihan ko ang iyong pagkadismaya. Ngunit may mga panganib. Maaaring masira ang emosyon ng mga anak. Maaaring gumawa ng mga maling akusasyon si Aling Elena. Maaari kang magsalita ng mga bagay na magagamit laban sa iyo, ngunit nanatili akong matigas. Ito ang kailangan kong gawin. Sa huli, sumang-ayon si Atty. Marisa. Naglatag siya ng isang detalyadong plano. Mag-organisa kami ng isang espesyal na family dinner sa aming bahay. Isang pamilyar na setting. Mag-imbita kami kina Ate Christine at Kuya Dennis at sa kanilang mga asawa para sa isang mahalagang anunsyo. Gagamitin ko ang mga salitang magmumungkahi ng positibong balita. Ito ay para hindi sila maghinala. Upang hindi makapaghanda si Aling Elena ng depensa. Hihilingin din niya kay Mang Tonyo na mag-install ng mga diskretong kamera sa sala at kainan. Ito ay upang mayroon akong kumpletong tala ng reaksyon ni Aling Elena. At ako, ang arkitekto, ay maghahanda ng isang visual na presentasyon.
Hindi PowerPoint, kundi isang album ng mga litrato at dokumento. Ampersand quote, may kailangan lang akong pag-usapan sa buong pamilya. Ampersand quote, sagot ko. Pinasadahan ko ang kanyang mga salita. Sa loob ko, nanggagalaiti ako. Ngunit ipinagtapat ko ang aking profesional na mukha. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto, wala pa ring kaalam-alam na sa loob ng ilang oras, ang pamilyang ito ay masisira ng hindi na kayang ayusin. Ang Sabado. Isang araw na naglalaman ng pangako ng kapayapaan para sa karamihan. Ngunit sa akin, ito ay simula ng isang bagong yugto. Isang yugto ng pagbagsak. Ang panahon, perpekto. Malinaw ang langit. Ang simoy ng hangin, kaaya-aya. Hindi katulad ng bagyo na naghihintay sa loob ng aming bahay, kung saan magtitipon ang pamilya. Maaga akong gumising. Ang araw na ito ay kailangan ng isang arkitekto, hindi lang isang matandang lalaking nasaktan. Dumating si Mang Tonyo Garcia ng 2:00 ng hapon. Ginawa niya ang huling pagsusuri sa sistema ng mga kamera. Maliliit na lens na nakakubli sa mga estante ng libro, sa mga frame ng larawan sa ibabaw ng fireplace. Bawat isa, may kakayahang mag-record ng high-definition video at malinaw na audio. Ang lahat ay nakakonekta sa isang digital recorder na nakatago sa attic. Ampersand quote, Mang Roger, perpekto ang sistema. Ampersand quote, kumpirma niya. Ampersand quote, mag-umpisa ang pag-record sa sandaling pindutin mo ang remote na ibinigay ko. Siguraduhin mo lang na kalmado ka, kahit ano pa ang reaksyon ni Aling Elena. Ipakita mo lang ang ebidensya, hayaan itong magsalita para sa sarili nito. Ampersand quote, tumango lang ako. Ang aking kalooban, parang bakal. Mahigpit. Malamig. Sa kabilang banda, si Aling Elena, abala sa paghahanda ng hapunan. Lasag na, ang paborito ni Ate Christine mula pa noong bata pa siya. Salad na may homemade dressing na laging hinihingi ni Kuya Dennis. Garlic bread, tradisyon na namin sa hapag. Mga pagkain na idinisenyo upang lumikha ng isang kapaligiran ng pamilyar na kagalakan. Ngunit ngayon, ang ironya ay parang isang matalim na kutsilyo. Kumakanta siya ng mahina, tulad ng ginagawa niya sa loob ng 40 taon ng aming kasal. Walang ideya na sa loob ng ilang oras, ang pamilyang ito ay masisira ng hindi na kayang ayusin. Hindi niya alam na ang lahat ng pagpapanggap niya, ang lahat ng kasinungalingan, ay malapit ng mabunyag. Dumating sina Ate Christine at Kuya Paolo ng 6:05. Laging saktong-sakto sa oras. Mana sa akin si Ate Christine sa pagiging maayos. Niyakap niya si Aling Elena ng buong pagmamahal. Hinalikan niya ang aking pisngi, isang tunay na pagmamahal ng anak. Wala siyang ideya sa krisis na aking nilulutas ng tahimik. Ampersand quote, kaya, Papa, ano ba itong malaking anunsyo? Ampersand quote, tanong ni Ate Christine, habang si Kuya Paolo ay naglalabas ng isang bote ng alak na dinala nila. Ampersand quote, ibenta mo na ba ang bahay at lilipat sa mas maliit, ngayong retired ka na? O isang malaking biyahe ang pinaplano ninyo? Ampersand quote, ngumiti lang ako, ngiting pilit. Ampersand quote, maghintay lang tayo hanggang dumating si Kuya Dennis. Ampersand quote, sabi ko, nagsali ng alak sa kanila, kahit hindi ako inom. Kailangan kong manatiling matino. Kailangan kong manatiling nakatutok. Kailangan kong sabihin ang lahat ng isang beses lang. Umupo si Ate Christine at Kuya Paolo, pinagmamasdan ko ang kanilang mga anak, sina Sofia at Leo, na masayang naglalaro sa sahig. Ang inosente nilang tawa, parang musika sa tenga. Ngunit sa aking puso, ito ay parang isang libing. Ang musika ng isang mundo na malapit ng matapos. Ang aking puso, mabigat. Naramdaman ko ang sakit na dulot ng kasinungalingan ni Aling Elena. Hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kanila. Sa mga inosenteng batang ito. Pagkaraan ng 10 minuto, dumating sina Kuya Dennis at Ate Sara, kasama si Little Ella, na 3 taong gulang. Agad siyang tumakbo kay Aling Elena, sumisigaw ng ampersand quote, Lola, ampersand quote, nang may purong kagalakan ng isang bata. Niyakap ni Aling Elena si Little Ella. Hinalikan niya ang noo nito. Nagbiro siya, pinatawa ang bata. Isang larawan ng isang mapagmahal na lola. Alam kong totoo ang pagmamahal na iyon ni Aling Elena sa kanyang mga apo. Ngunit ngayon, ang larawan na iyon ay may bahid na. May bahid ng katotohanan. Ang parehong babae na yakap-yakap si Little Ella, ay niloloko ako at ang buong pamilya sa loob ng 15 taon. Walang pagsisisi na sapat upang itigil ang kanyang kabit, na sa huli ay nagresulta sa pagbubuntis. Nagpatuloy ang hapunan.
Nagkwentuhan kami ng mga walang kwentang bagay. Ang eskwelahan ni na Sofia at Leo. Ang bagong proyekto ni Kuya Paulo. Ang bagong kliyente ni Ate Sarah. Ang pag-aaral ni Little Ella ng alpabeto. Ang mga plano para sa susunod na kaarawan ni Ate Christine. Lahat, ordinaryong usapan ng isang ordinaryong pamilya. Ngunit ako, halos hindi ko malasahan ang lasag na. Ang aking tiyan, masikip sa pag-asam ng paghaharap. Si Aling Elena, kumakain ng may gana, na nagpapahiwatig na wala siyang ideya sa mangyayari. O marahil, isa siyang napakahusay na aktres, na kayang magpanggap kahit alam niyang may nagbabadyang pagbubunyad. Matapos ang hapunan, habang nagsasalin si Aling Elena ng tiramisu na binili niya mula sa paborito naming Italian bakery, iminungkahi ko na lumipat kami sa sala para sa anunsyo na hinihintay ng lahat. Tiniyak kong nakaayos ng stratehiko ang mga upuan. Si Aling Elena sa pangunahing sofa, kung saan siya haharap sa malaking na nakasabit sa fireplace. Sina Ate Christine at Kuya Paulo sa isang sofa na nakahanay, sina Kuya Dennis at Ate Sara sa mga armchair. Si Little Ella, naglalaro ng kanyang mga laruan sa alpombra. Ang setup na ito ay magpapahintulot sa lahat na makita ang presentasyon ng malinaw. At syempre, masisiguro rin nito na ang mga nakatagong kamera ay makakakuha ng reaksyon ng bawat isa. Pinindot ko ang remote sa aking bulsa, inaktibo ang sistema ng pag-record. Pagkatapos, kinuha ko ang remote ng AC, binuksan ang screen, kung saan na-load ko na ang aking presentasyon. Ang huling disenyo ng isang arkitekto. Ito na. Ito na ang huling hapunan ng aming pamilya. Isang hapunan na magtatapos sa lahat ng pagkukunwari, pinindot ko ang remote sa aking bulsa. Isang halos hindi marinig na click. Nag-umpisa na ang pag-record. Tahimik. Ang mga ilaw sa sala ay malambot, ngunit ang katotohanan na lalabas ay magiging matalim. Kinuha ko ang album ng mga litrato at dokumento na nasa mesa. Tumingin ako sa kanilang lahat, isa-isa. Kay Ate Christine at Kuya Paulo. Kay Kuya Dennis at Ate Sarah. At sa huli, kay Aling Elena, na nakaupo sa sofa, ang kanyang mukha, punong-puno ng pagtataka at takot. Pamilya, simula ko, ang boses ko ay kalmado. Mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Ang ipapakita ko ngayong gabi ay babago sa lahat ng iniisip ninyo tungkol sa ating kasal at sa ating pamilya. Huminto ako ng saglit, pinagmasdan ang bawat isa. Magiging masakit ito. Magtatanong kayo tungkol sa lahat. Ngunit kailangan niyong makita ito dahil hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. At karapat-dapat kayong malaman ng totoo kung sino talaga si Aling Elena. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Aling Elena. Mula sa pagtataka, naging takot. Pagkatapos ay biglang takot. Alam niya. Alam niyang mayroon akong natuklasan. Hindi na ito usapang biyahe o pagbebenta ng bahay. Mang Roger, ano ang ginagawa mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ka gumagawa ng ganito sa harap ng mga bata? Ang mga bata ay matanda na, Aling Elena. 30% apos, 8 at 30% apos, 5 taong gulang na sila, tugon ko, ang aking boses ay hindi nagbabago. At karapat-dapat silang malaman na ang kanilang ina ay may kabit sa loob ng 15 taon, pinindot ko ang buton at ang unang litrato ay lumabas sa screen ng AC, malaki. Isang malinaw na litrato ni na Aling Elena at Gino Fernandez na naghahalikan sa parking lot ng supermarket. Isang litrato na kuha ni Mang Tonyo ilang araw lang ang nakalipas. Napakalinaw ng larawan. Walang pagtatanggi. Sumabog ang silid sa sabay-sabay na reaksyon. Napasigaw si Ate Christine sa gulat. Napamura si Kuya Dennis ng mahina. Si Kuya Paulo, nakatingin sa screen, pagkatapos ay kay Aling Elena, na may mukha ng hindi makapaniwala. Si Ate Sarah, tinakpan ang kanyang bibig. Si Aling Elena, tumayo, sumisigaw. Mang Roger, patayin mo iyan. Hindi mo ito magagawa. Wala kang karapatan, ang boses ko, na natiling kalmado, sa kabila ng galit na kumukulo sa ilalim ng aking balat. Ang kalmadong iyon, galing sa mga araw ng paghahanda, ng pagproseso ng pagtataksil. Mayroon akong karapatan, sagot ko.
Ampersand quote, may karapatan akong sabihin sa ating mga anak na ang kanilang ina ay bahagi ng pagsubaybay ni Mang Tonyo. Ampersand quote, ito si Gino Fernandez. Ampersand quote, sabi ko, ang aking boses ay parang nagbibigay ng isang arkitektural na panayam. Profesional na distansya. Ampersand quote, 50 ampersand apos, ni 2 taong gulang. Isang regional manager para sa isang supermarket chain. At siya ang kabit ng inyong ina sa loob ng 15 taon, ampersand quote, nagsimulang umiyak si Ate Christine, tahimik. Ang mga luha, umaagos sa kanyang pisngi. Nakatingin siya sa screen, at pagkatapos ay kay Aling Elena, na nakaupo na ulit sa sofa, ang mukha ay namumutla, ang mga kamay ay nanginginig. Si Kuya Dennis, tumayo mula sa kanyang upuan, naglakad-lakad sa silid. Kailangan niyang gumalaw. Ampersand quote, hindi ito totoo, ampersand quote, bulong ni Kuya Dennis. Ampersand quote, Mama, sabihin mo na mali ito. Sabihin mo na may mali si Papa, ampersand quote. Ampersand quote, walang maling pagpapaliwanag, ampersand quote, sabi ko, bago pa man magtangkang magbigay ng depensa si Aling Elena. Pinindot ko ang susunod na slide. Mga dokumento ng pagmamayari na nagpapakita na binili ni Gino ang apartment na yon, 15 taon na ang nakakaraan. Ampersand quote, binili ni Gino ang apartment na ito noong 2010. 15 taon na ang nakakaraan. Ito ay para sa kanyang kabit sa inyong ina. Nagkikita sila doon, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, sa loob ng 1 ampersand apos, kalahating dekada. Martes ng hapon, Huwebes ng umaga, Sabado ng hapon, kapag naglalaro ako ng golf at akala ko ay kasama ng inyong ina ang kanyang book club o nagboboluntaryo sa library. Ampersand quote, susunod na slide. Ang mga bank statement ng credit card na nakapangalan kay Aling Elena, ngunit binabayaran mula sa account ni Gino. Mga transaksyon na nagpapakita ng mga pinamiling damit, pampaganda, tanghalian, sa loob ng 13 taon. Ampersand quote, at si Gino, hindi lang basta kabit. Pinupunduhan niya ang bahagi ng pamumuhay ng inyong ina sa loob ng maraming taon. Ang credit card na ito, na binuksan 13 taon na ang nakakaraan, ay binabayaran buwan-buwan ni Gino, habang ako ang nagbabayad ng mortgage, utilities, pagkain, at lahat ng iba pa. Ang inyong ina ay effectively, inaalagaan ng 2 lalaki ng sabay-sabay. At walang sinuman sa amin ang may alam tungkol sa 1 ampersand apos, hanggang 2 linggo na ang nakakaraan, ampersand quote, paano mo nalaman, ampersand quote, tanong ni Ate Christine, ang boses niya, halos hindi marinig sa pag-iyak. Ampersand quote, paano mo nalaman kung ano ang hahanapin? Ampersand quote, huminga ako ng malalim, inihahanda ang sarili sa pagbubunyag na magiging mas nakakasira kaysa sa mismong kabit. Dahil kasama na ang pagbubuntis. Ampersand quote, ang inyong ina ay nagpa-ultrasound 2 linggo na ang nakakaraan. Isang routine ultrasound para i-check ang ulyos na sinusubaybayan na ng 1 taon. Ngunit ang doktor hindi nakakita ng ulyos. Nakakita siya ng pagbubuntis, ampersand quote, ang katahimikan na sumunod ay ganap. Maliban sa mabilis na paghinga ni Aling Elena, na nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Parang gusto niyang magtago mula sa katotohanan na sistematikong inilalantad. Ampersand quote, pagbubuntis, ampersand quote, inulit ko, hinahayaan ang salita na lumubog. Ampersand quote, 12 linggo, ayon sa paglago ng fetus. Ang inyong ina ay buntis sa edad na 60 ampersand apos, 4. At bago pa kayo magtanong kung posible na akin ito, hindi. Nagpa-vasectomy ako 20 taon na ang nakakaraan pagkapanganak ni Kuya Dennis. Hindi ako maaaring magkaanak. Na ang ibig sabihin, ang sanggol na dinadala ng inyong ina ay kay Gino. Isang produkto ng isang kabit. Isang kahinatnan na hindi niya maitatago, ampersand quote, tumigil sa paglakad si Kuya Dennis. Humarap siya kay Aling Elena, ang kanyang mukha ay halo-halong gulat, pagkamuhi, at isang bagay na parang personal na pagtataksil. Ampersand quote, buntis ka, ampersand quote, sigaw niya. Ampersand quote, sa lalaking yon, sa edad mo, habang kasal ka kay Papa, ampersand quote, sa wakas, nakahanap ng boses si Aling Elena, ngunit lumabas ito na parang ungol. Ampersand quote, hindi mo naintindihan. Ang kasal namin ng iyong papa ay patay na sa loob ng maraming taon. Hindi na kami konektado. Wala na kaming intimacy. Binigyan ako ni Gino ng isang bagay na hindi na maibigay ng iyong papa. Atensyon, passion, pakiramdam na hinahangad, sa halip na basta na lang ipagwalang bahala. Ampersand quote,
huwag kang maglakas loob, quote, sumigaw ako. Nalooban ako ng kontrol sa unang pagkakataon. Quote, huwag kang maglakas loob na sisihin ako sa iyong desisyon na magkaroon ng kabit sa loob ng 15 taon. Kung hindi ka masaya sa kasal, mayroon kang mga pagpipilian, makipag-usap, humingi ng marital counseling, humingi ng paghihiwalay ng marangal. Ngunit sa halip, pinili mong magsinungaling, manloko, at tanggapin ang aking pinansyal na suporta habang ibinibigay mo ang iyong katawan at emosyonal na katapatan sa ibang lalaki. Hindi ito tungkol sa patay na kasal, Aling Elena. Ito ay tungkol sa iyong maling pagkatao. Ikaw ang pumili na magsinungaling, manloko, at tanggapin ang aking pinansyal na probisyon habang ibinibigay mo ang iyong katawan at emosyonal na katapatan sa ibang lalaki. Quote, nakita ko ang mukha ni Rafael, ang asawa ni Ate Christine. Sinusubukan niyang mamagitan. Ang kanyang boses mainat. Quote, Mang Roger, naiintindihan namin ang iyong sakit, ngunit ang pampublikong paghaharap sa harap ng pamilya ay hindi ang tamang paraan para harapin ito. Marahil ay dapat ninyong pag-usapan ni Aling Elena ito ng pribado, kasama ang isang marital counselor. Quote, tumingin ako sa kanya, ang aking tingin ay matalim. Quote, walang dapat pag-usapan, quote, putol ko. Quote, nagtapos ang kasal sa sandaling natuklasan ko ang panloloko. Ang dahilan kung bakit ko pinagsama-sama ang pamilya ay dahil karapat-dapat malaman nina Ate Christine at Kuya Dennis ang totoo tungkol sa kanilang ina bago pa maging publiko ang proseso ng paghihiwalay. At dahil kailangan nilang maunawaan na pinili ito ng kanilang ina. Pinili niya ang kabit kaysa sa pamilya. Pinili niya si Gino kaysa sa integridad. Pinili niyang itago ang panloloko sa halip na maging tapat sa kanyang kalungkutan. Quote, tumingin ako kina Ate Christine at Kuya Dennis. Kailangan nilang marinig mula sa akin muna. Bago pa makagawa ng kwento si Aling Elena na ako ang masamang tao. Quote, kaya, narito ang kumpletong ebidensya, mga litrato, mga dokumentong pinansyal, ang timeline ng 15 taong panloloko. Tingnan ninyo. Prosesuhin. Pagkatapos ay magpasya kayo kung paano ninyo gustong ipagpatuloy ang relasyon sa isang ina na nanloko sa inyo tulad ng panloloko niya sa akin. Quote, tumayo si Ate Christine mula sa sofa. Lumapit siya kay Aling Elena, ang kanyang mukha ay halo-halong sakit, pagkalito, at lumalaking galit. Quote, Mama, totoo ba ang lahat ng ito? 15 taon. Sa buong panahong iyon, habang tinatawagan kita para sa payo tungkol sa aking kasal, habang nagbabahagi ako ng mga problema kay Kuya Paolo, habang tinuturing kita bilang huwara ng pangako sa kasal, sa buong panahong iyon, niloloko mo si Papa. Quote, sinubukan ni Aling Elena na abutin ang kamay ni Ate Christine, ngunit umurong si Ate Christine. Quote, at Christine, pakiusap, intindihin mo, quote, intindihin, quote, sigaw ni Ate Christine, sa wakas ay nabasag ang kanyang kalmado. Quote, na ikaw ay isang ipokrita. Na ang bawat payo na ibinigay mo sa akin tungkol sa paggalang sa mga panata sa kasal ay kasinungalingan dahil hindi mo iginagalang ang sayo. Na ang buong pamilya na pinaniwalaan kong matatag at mapagmahal ay isang kasinungalingan. Quote, sumama si Kuya Dennis kay Ate Christine. Pareho silang nakatayo sa harap ni Aling Elena. Quote, kailan mo balak sabihin sa amin? Quote, tanong ni Kuya Dennis. Quote, o balak mong ipagpatuloy ang kabit habang buhay, marahil ay magkaroon ng sanggol kay Gino at ipaliwanag ito bilang isang himala. Ano ang plano mo? Quote, walang plano, quote, hagulgol ni Aling Elena. Quote, aksidente lang ang pagbubuntis. Hindi namin ito pinlano ni Gino. Akala namin imposibleng mangyari sa edad ko, quote, ngunit ang kabit ay hindi aksidente, quote, turo ko. Quote, 15 taon ng pagkikita 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. 15 taon ng pagtanggap ng pera mula kay Gino habang tinatanggap mo ang pera ko. 15 taon ng pagsisinungaling sa akin kapag nagtatanong ako tungkol sa araw mo. Saan ka nanggaling? Sino ang kasama mo? Iyon ay sinadya. Iyon ay patuloy. Iyon ay kalkulado. At ngayon, kailangan niyong lahat na mamuhay sa mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Quote, kinailangan kong tiyakin na malinaw ang kanilang posisyon para sa mga kamera. Quote, Ate Christine, Kuya Dennis, kailangan kong malaman kung ano ang inyong paninindigan dito.
ampersand quote, sabi ko, ang boses ko ay matigas. Ampersand quote, pipilitin ba ninyo na subukan kong patawarin? Ang ginawa ni Mama ay hindi isang pagkakamali na mapapatawad sa isang paumanhin. Ito ay isang pangunahing pagtataksil na sumira sa tiwala na kailangan ng isang kasal. At sa totoo lang, ampersand quote, huminto siya, tumingin kay Aling Elena na may pagkadismaya. Ampersand quote, pakiramdam ko, niloko din ako. Pakiramdam ko, ang buong pagkabata ko, ang buong buhay ko bilang matanda, na naniniwala na mayroon akong mga magulang sa isang matibay na kasal, ay isang kasinungalingan. Paano ako magtitiwala sa anumang sinabi sa akin ni Mama sa loob ng maraming taon kung nagsisinungaling siya tungkol sa isang bagay na napakapundamental? Ampersand quote, tumango si Kuya Dennis. Ampersand quote, at hindi lang ito kabit, Papa, ito ay pagbubuntis. Ito ay ang katotohanan na si Mama ay 60 ampersand apos, 4 na taong gulang at magkakaroon ng sanggol sa isang lalaki na hindi niya asawa. Isang sanggol na technically ay magiging half-brother o half-sister namin ni Aunt Christine. Ano ang gagawin namin doon? Paano namin ipapaliwanag kina Sofia, Leo, at Little Ella na ang kanilang lola ay magkakaroon ng sanggol sa isang lalaki na hindi lolo? Hindi lang ito pagtataksil sa iyo, ito ay pagtataksil sa buong pamilya na binuo natin sa loob ng 40 taon. Ampersand quote, nagsimulang humagulgol si Aling Elena, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa wakas, lumabas ang mga luha. Ampersand quote, patawad, ampersand quote, unggol niya sa pagitan ng hikbi. Ampersand quote, patawad talaga. Hindi ko kailanman gustong saktan ang sinuman. Kami ni Gino. Nangyari lang. At pagkatapos ay patuloy na nangyari. At hindi ko alam kung paano ititigil nang hindi sinisira ang lahat. Kaya ipinagpatuloy ko lang, iniisip na kung walang nakakaalam, walang masaktan, ampersand quote, ngunit balak mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa sanggol, ampersand quote, tanong ni Kuya Dennis. Ampersand quote, o balak mong gumawa ng isang detalyadong kwento tungkol sa pag-aampon o iba pang kasinungalingan para ipaliwanag kung bakit bigla kang may sanggol sa edad na dapat ay nag-enjoy ka na sa pagre-retiro, ampersand quote. Hindi sumagot si Aling Elena. Ang kanyang katahimikan ay kumpirmasyon. Wala siyang tunay na plano. Marahil ay umaasa siyang ang spontaneous abortion, na karaniwan sa mga matatandang babae, ang siyang magresolba sa problema. Si Ate Sara, natahimik lang na hawak si Little Ella, na nagsimula ng mainip dahil sa tensyon sa silid, ay nagsalita. Ang kanyang boses, praktikal. Ampersand quote, sa tingin ko, kailangan nating lahat ng espasyo para magproseso. Mang Roger, malinaw na nagpasya ka na tungkol sa paghihiwalay. Aling Elena, kailangan mong magpasya kung ano ang gusto mong gawin tungkol sa pagbubuntis at sa relasyon kay Gino, ngayong publiko na ang lahat. Sina Ate Christine at Kuya Dennis, kailangan ng oras para malampasan ang damdamin tungkol sa panloloko ng kanilang ina. Ang pagpapatuloy ng paghaharap ngayong gabi ay magreresulta lang sa mga bagay na hindi na mababawi, ampersand quote, tama siya. Ngunit ayaw kong matapos ang gabi ng walang malinaw na susunod na hakbang. Kailangan kong tiyakin na hindi makakagawa si Aling Elena ng anumang aksyon para maubos ang pinagsamahan naming ari-arian. Ampersand quote, bago kayo umalis, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, kailangan kong linawin ang mga inaasahan. Aling Elena, bukas, isisilbi ko sa iyo ang mga dokumento ng paghihiwalay. Si Attorney Marisa de la Cruz ang aking abogado. Kilala mo siya. At maghahain siya ng petisyon na nagbabanggit ng panloloko bilang sanhi na may kumpletong ebidensya. At sa estado na ito, nakakaapekto ang napatunayang panloloko sa paghahati ng ari-arian. Kaya, huwag kang umasa ng karaniwang 50 tandang bawas 50 na paghahati. Batay sa payo ni Atty. Marisa, marahil ay makakatanggap ka sa pagitan ng 15 at 30% ng kabuang ari-arian ng kasal, depende sa interpretasyon ng hukom sa tagal at kalubhaan ng pagtataksil. Ibenta ang bahay at ang mga kita ay hahatiin ayon sa utos ng korte. Ang mga bank account ay iko-frozen hanggang sa matukoy ang paghahati. At maging malinaw ako, hindi ko napupunduhan ang iyong buhay o ang iyong relasyon kay Gino maliban sa ipinag-uutos ng korte. Kung gusto ka ni Gino, siya ang bahala sa iyo, ampersand quote, hindi mo ako basta-basta paalisin, ampersand quote, mahinang protesta ni Aling Elena. Ampersand quote, bahay ko rin ito. 40 taon na akong nakatira dito, ampersand quote, ito ay bahay ng kasal na sakop ng dibisyon sa paghihiwalay, ampersand quote, katuwiran ko.
Ampersand quote, at hangga ampersand apos, hindi pa natatapos ang dibisyon, pareho tayong may legal na karapatang manirahan dito. Ngunit sa totoo lang, Aling Elena, gusto mo bang manatili sa isang bahay kung saan ka nabunyag sa harap ng iyong mga anak? Kung saan ang bawat silid ay magpapaalala sa iyo ng buhay na binuo natin batay sa akala ko ay mutual na katapatan, ngunit ngayon alam kong kasinungalingan sa iyong panig. Iminumungkahi kong lumipat ka kay Gino sa kanyang apartment, doon sa lugar na matagal mo nang pinagbabasihan ng oras mo. At simulan mo na ang iyong bagong buhay kasama siya, ngayong hindi na sikreto ang inyong kabit, ampersand quote. Si Rafael, sa kanyang pagiging praktikal bilang isang engineer, ay sumingit. Ampersand quote, Mang Roger, alam kong galit ka, at nararapat lang, ngunit bigyan mo siya hanggang bukas para mag-impact ng mga mahahalagang gamit. Hindi natin siya basta-basta ipagtabuyan sa kalye ngayong alas 9 ng gabi, ampersand quote, pinag-isipan ko ang kanyang pagtutol. May bahagi sa akin na gustong pilitin si Aling Elena na umalis agad bilang parusa. Ngunit alam kong ang pagbibigay sa kanya ng isang gabi para mag-impake ay ang pinakamababang disenteng maaari kong ialok. Isang bagay na hindi magagamit laban sa akin sa korte. Ampersand quote, sige, maaari kang manatili ngayong gabi, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ngunit bukas ng umaga, gusto kong umalis ka na. Sa apartment ni Gino, o sa hotel, o kung saan mo man balak manirahan habang nagpapatuloy ang paghihiwalay. At dalhin mo lang ang iyong personal na gamit, damit, toiletries, mga sentimental na bagay na malinaw na sayo. Lahat ng iba pa, muebles, sining, lahat ng may malaking halaga, ay mananatili hanggang sa magpasya ang korte sa paghahati, ampersand quote, nagsimulang magdispersyon ang pamilya. Sina Ate Christine at Kuya Paolo, inasikaso sina Sofia at Leo, na naglalaro sa likod ng silid at hindi nakasaksi sa paghaharap. Sina Kuya Dennis at Ate Sara, kinuha ang diaper bag ni Little Ella at ang mga kalat na laruan. Lahat, iniiwasan ang tingin kay Aling Elena na nanatiling nakaupo sa sofa. Ngunit bago umalis si Ate Christine, humarap siya kay Aling Elena. Isang huling pahayag. Marahil ay mas nakakasakit kaysa sa anumang sinabi ko. Dahil ito ay galing sa isang anak. Ampersand quote, Mama, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Hindi ako makikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng ilang panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Siguro buwan, siguro. Kailangan kong iproseso ito. At hindi ko ito magagawa habang sinusubukan kong panatilihin ang isang relasyon sa iyo, nagpapanggap na maayos ang lahat. At kapag ipinanganak ang sanggol, kung magpasya kang ituloy ang pagbubuntis, huwag mong asahan na makikilala ito nina Sofia at Leo bilang tiyuhin o tiyahin. Ang sanggol na iyon ay produkto ng isang kabit na sumira sa aming pamilya. Hindi ko iyon inormalize para sa aking mga anak sa pamamagitan ng pagtrato dito bilang isang masayang karagdagan sa puno ng pamilya, ampersand quote, gumawa si Kuya Dennis ng katulad na pahayag. Ampersand quote, kailangan ko rin ng distansya. At si Little Ella, tiyak na hindi siya malalapit sa sitwasyong ito. Kapag sapat na ang edad niya para maintindihan, ipapaliwanag ko sa kanya na ang lola niya ay gumawa ng malalaking pagkakamali, na nanakit sa lolo, at kailangan ng pamilya na maghiwalay. Ngunit sa ngayon walang bisita ng lola. Walang tawag. Walang pagpapanggap na normal ang lahat, ampersand quote, nagtangkang magprotesta si Aling Elena. Ampersand quote, hindi mo maaaring kunin ang aking mga apo. Wala kang karapatan, ampersand quote, ngunit matigas na pinutol ni Ate Christine. Ang katatagan na galing sa isang ina na pinoprotektahan ang kanyang sariling mga anak. Mula sa isang impluensya na ngayon ay itinuturing niyang nakakalason. Lumipas ang 2 taon pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos ng hapunan na nagpabago sa lahat. Ang proseso ng paghihiwalay, isinagawa ng mabilis at epektibo ni Atty. Marisa de la Cruz. Walang matinding laban mula kay Aling Elena. Umupa siya ng sarili niyang abogado, isang lalaki na nagngangalang Roberto Dominguez, na kilala sa pagiging agresibo sa mga kaso ng paghihiwalay. Ngunit sa aming kaso, wala siyang maipaglaban. Umamin si Aling Elena sa kanyang kabit. Kinumpirma niya ang 15 taong timeline na idinokumento ng mga litrato at financial records. Kinilala rin niya na ang pagbubuntis ay mula sa kanyang kabit, hindi sa akin. Kaya ang naging estratehiya lang ng kanyang abogado ay humingi ng mas malaking bahagi ng ari-arian, batay sa kontribusyon ni Aling Elena bilang asawa at ina sa loob ng 40 taon. Ngunit malinaw ang hatol ni Judge Remedios Castro. Isang matanda at mahigpit na hukom,
lalo na sa mga kaso ng pagtataksil ng isang asawa na pinansyal na inaalagaan. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, ipinagkaloob ni Judge Castro kay Aling Elena ang halagang iyon ay humigit kumulang 16,500,000 mula sa pinagsamang isa-isa 0,000,000 na bahay, ipon, pamumuhunan at pensyon. Naiwan ako na may 73,500,000, sapat upang buuin muli ang aking buhay sa aking pagtanda. Inakala kong bugugulin ko ang mga taong ito kasama ang isang kasama sa loob ng 40 taon. Ngunit ngayon mag-isa na ako. O marahil may bago kung magpasya akong muling maghanap ng pag-ibig. Ngunit sa edad kong 60 apos, 8, hindi na yon masyadong kaakit-akit kaysa sa kapayapaan ng pag-isa. Ibinenta ang lumang bahay bilang bahagi ng proseso ng dibisyon. Isang desisyon na masakit. Dahil kumakatawan iyon sa 40 taon ng mga alaala na maganda sa loob ng 20 apos, 5 taon bago magsimula ang kabit, at naging lason sa loob ng 15 taon nang malaman ko ang pagtataksil. Ngunit ito rin ay isang paglaya. Ang pamumuhay sa isang espasyo kung saan kami ni Aling Elena ay nagbahagi ng buhay ay nagsimulang maging parang pamumuhay sa isang museo ng patay na kasal, hindi isang tahanan para sa kinabukasan. Ibinenta namin ang bahay sa halagang 45,100,000, tumaas ang halaga ng market mula sa huling pagtatasa. Matapos ang dibisyon, kung saan natanggap ni Aling Elena ang kanyang 15%, ginamit ko ang aking bahagi ng kita, kasama ang mga pondo mula sa aking pamumuhunan, upang bumili ng mas maliit na bahay sa parehong lugar kung saan nakatira si Ate Christine sa Cavite. Isang 2 silid na ari-arian, mayroong studio na magagamit ko para sa paminsan-minsang pagkonsulta sa arkitektura na ginagawa ko pa rin para sa piling mga kliyente. Isang open concept na disenyo na mas madali para sa aking paggalaw ngayong nagsisimula ng makaramdam ng sakit ang aking mga tuhod sa pag-akyat ng hagdan na kailangan sa dating bahay. Isang maliit ngunit maayos na hardin kung saan maaari akong magtanim ng mga kamatis at herbs na gustong-gusto kong gamitin sa pagluluto. Natutunan kong magluto ng may kahusayan pagkatapos ng 40 taon na umaasa kay Aling Elena para sa karamihan ng mga pagkain. Si Aling Elena, kinuha ang kanyang 16,500,000. Ginawa niya eksakto ang inasahan ni Atty. Marisa na gagawin ng isang hindi tapat na asawa na biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera nang walang disiplinang pinansyal na dulot ng sariling pagsisikap. Sinubukan niyang bumili ng apartment sa parehong building kung saan pag-aari ni Gino ang kanyang tagpuan. Ngunit natuklasan niya na tumaas ang presyo ng real estate. Ang 16,500,000 ay hindi sapat para sa down payment at closing costs ng isang disenteng unit. Nagresulta ito sa pagbili ng mas maliit na kondominium sa isang hindi gaanong prestihiyosong building, 20 minuto mula sa apartment ni Gino. Ang heograpikal na paghihiwalay na yon ay nagpahirap sa kanilang relasyon. Isang relasyon na tila matatag bilang isang lihim na kabit, ngunit gumuho sa ilalim ng presyon ng totoong pang-araw-araw na buhay. Ang mga depekto at pagkakaiba na natago ng limitadong interaksyon ng kanilang kabit ay naging imposibleng baliwalain. Si Gino, ayon sa mga balita na narinig ni Ate Christine sa mga chismis, ay nagsimulang lumayo kay Aling Elena sa loob ng 6 na buwan matapos maging publiko ang kanilang kabit. Tila natuklasan niya na ang isang 60% apos, 4 na taong gulang na babae, na may sanggol at walang sariling pinansyal na resources, ay hindi gaanong kaakit-akit bilang long-term partner kaysa sa pagiging lihim na kabit. Ang pagbubuntis ni Aling Elena ay natapos sa Ahayday sa 19 na linggo. Isang karaniwang komplikasyon sa mga babaeng higit sa 40 taong gulang, at halos hindi maiiwasan sa mga babaeng 60% apos, 4 na taong gulang. Sila ay dekada na lumipas sa optimal na edad para magdala ng pagbubuntis hanggang sa matapos. Sinabi sa akin ni Ate Christine ang tungkol sa Ahayday. Hindi dahil sa nakikipag-ugnayan pa siya kay Aling Elena. Tinupad niya ang kanyang pangako na putulin ang komunikasyon. 2 taon na silang hindi nag-uusap. Ngunit ang impormasyon ay dumating sa pamamagitan ng isang mutual na kaibigan. Wala akong naramdaman, sa totoo lang, nang marinig ko ang balita. Walang kaluwagan na nawala ang potensyal na komplikasyon ng isang half-sibling para sa aking mga anak. Walang kasiyahan na dumana si Aling Elena ng karagdagang pagkawala bilang parusa. Hindi man lang ako nakaramdam ng natitirang awa para sa pisikal at emosyonal na sakit na dulot ng Ahayday. Wala.
Isang ganap na neutralidad. Ang aking kakayahang makaramdam ng matinding emosyon tungkol sa anumang bagay na may kinalaman kay Aling Elena ay nauubos na. Pinalitan ito ng pagwawalang bahala. Ito ay mas malusog kaysa sa aktibong galit. Ngayon, nagtatrabaho na si Aling Elena. Ang kanyang unang trabaho sa loob ng 20 taon. Isang part-time cashier sa isang botika malapit sa kanyang kondominium. Isang trabaho na kumikita ng 120 kada oras, halos hindi sapat para sa kanyang mga gastusin sa buhay. Lalo na pagkatapos maubos ang 16,500,000 mula sa paghihiwalay sa down payment ng kondominium, furniture, at gastos sa pamumuhay. Mas mabilis itong naubos kaysa sa kanyang inasahan. Ganap na nakipaghiwalay si Gino sa kanya, ayon sa pinakahuling balita. Mayroon na siyang ibang babae. Mas bata. 40% apos ni 2 taong gulang. Walang komplikasyon ng dating asawa o galit na mga anak o reputasyong nasira ng iskandalo. At ang aking mga anak, sina Ate Christine at Kuya Dennis, ay pinanatili ang distansya sa kanilang ina. Tinatanggihan ang paminsan-minsang tawag ni Aling Elena na sinusubukang kumonekta. Ibinabalik ang mga liham na hindi pa nabuksan. Mga text message na hindi sinasagot. Isang katigasan na maaaring hatulan ng iba bilang malupit. Ngunit naiintindihan ko ang kanilang posisyon. Dahil katulad ng sa akin. Hindi lang ako ang niloko ni Aling Elena, kundi pati na rin ang ideya ng pamilya na pinaniwalaan nina Ate Christine at Kuya Dennis na matatag. Ipinakita niya na ang mga halaga na dapat sana ay modelo niya tungkol sa integridad at pangako ay hipokrito. Dahil hindi niya ito isinabuhay sa kanyang sariling kasal. Kung tungkol naman kay Aling Elena, paminsan-minsan, nakakarating ang mga balita sa akin sa pamamagitan ng mga kilalang tao. Mga balita tungkol sa kanyang kapalaran. Ang isang babae na sentro ng aming social circle sa loob ng 40 taon bago ang iskandalo ay naging isang parya. Karamihan sa kanyang mga dating kaibigan lumayo sa kanya. Namumuhay siya ng mag-isa sa kanyang isang silid na kondominium. Nagtatrabaho ng 30 oras sa isang linggo sa botika. Sinubukan niyang muling kumonekta kay Gino ng maraming beses, ngunit tinanggihan. Patuloy na walang kontak ang mga anak. Isang katigasan na siguro ay labis. Ngunit ipinagtanggol ni na Ate Christine at Kuya Dennis na ito ay kinakailangan. Kinakailangan para sa kanilang sariling kapayapaang emosyonal. At para magturo ng aral tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtataksil sa pamilya. Ngayon, ako si Mang Rogelio Santos. 60% apos, 8 taong gulang na ako. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon nang gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ko. Matapos ang lahat ng sakit, ng pagtataksil, ng mga luha, ng mga hatol sa korte, sa wakas ay narito na ako. Nakatayo. Hindi perpekto, ngunit buo pa rin. Sa mga panahong ito ng pagtanda, napagtanto ko na ang bawat pagsubok ay may dalang aral, lalo na para sa ating mga magulang. Naniwala ako noon na ang pagmamahal ko sa aking pamilya ay sapat upang panatilihing buo ang lahat. Ngunit natutunan ko, sa pinakamasakit na paraan, na ang pagmamahal ay hindi bulag na pagsasakripisyo, hindi ito basta na lang pagbibigay ng lahat ng walang kapalit. Kailangan itong may kasamang paggalang. At higit sa lahat, katapatan. Ang pamilya, hindi ito isang bagay na kokontrolin sa pamamagitan ng pamamahala sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ito isang ari-arian na basta na lang ipundar. Kundi isang ugnayan na itinatatag sa pag-unawa. Sa paggalang. Kapag nawala ang mga ito, magigiba ang pundasyon. Ano man ang yaman na iyong naipundar, gaano man karami ang iyong ipinundar, walang silbi ang lahat. Maligayang pagtanda, ngunit walang kapayapaan. Nakita ko rin sa aking mga anak, kina Ate Christine at Kuya Dennis, ang sakit. Ngunit nakita ko rin sa kanila ang pagkilala sa halaga ng katapatan. Sa pananagutan. Hindi nila kinuha ang pagmamahal ko bilang ama na parang utang na loob. Hindi nila inakala na ito ay isang bagay na basta na lang darating at hindi na kailangang pahalagahan. Sa halip, kinilala nila na ito ay isang bagay na kailangan ding igalang. At pahalagahan. Ang pagiging makasarili, iyan ay parang peste na sumisira sa pinakamagagandang bagay. Nagbabago ang anyo nito. Nagpapanggap na kailangan. Ngunit sa huli, nag-iwan ito ng pagkawasak. Ang pagiging anak ay hindi lamang karapatan sa pagmamahal ng magulang, mga kababayan. Ito rin ay pananagutan. Pananagutan na pahalagahan ang pundasyon ng pamilya.
Hindi ko sinasabing kalimutan nila ang kanilang ina. Ngunit ang pagbibigay ng distansya ay isang anyo ng paggalang sa katotohanan. Isang paggalang sa sakit na dulot ng kasinungalingan. Kailangan nilang gumaling. At para doon, kailangan nila ng espasyo. Maraming nagsabi sa akin, dapat daw akong patawarin. Manahimik na lang. Para sa kapakanan ng mga anak. Para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit ang hustisya, mga kababayan, ay hindi pananahimik sa harap ng kasinungalingan. Hindi ito pagpapanggap na walang nangyari. Minsan, ang matalinong paghihiganti ay hindi pagsira sa kalaban, kundi ang pagpapahayag ng katotohanan na siyang magpapabago sa kanilang mundo. Magpapabago sa kanilang pagkakakilala sa sarili. At ito ay magiging aral. Ang kabaitan ay may halaga lamang kapag ito ay inilagay sa tamang lugar. Kapag ito ay inabuso, ang pagiging maingat. Ang pagpapataw ng nararapat na kahihinatnan. Iyan ay nagiging isang anyo ng paggising sa moralidad. Hindi lamang para sa gumawa ng mali, kundi para sa buong pamilya. Sa buong komunidad. Hindi ito galit na apoy, kundi isang malamig na paglalahad ng katotohanan. Ngayon, sa pagtanda kong ito, natagpuan ko ang kapayapaan. Hindi ito ang masayang kapayapaan na inaasahan ko. Hindi ito ang kapayapaan ng isang perpektong pamilya na patuloy na magkakasama hanggang sa huling hininga. Ngunit ito ay totoo. May dangal. At malaya sa kasinungalingan. Minsan, mas mainam na mamuhay ng mag-isa na may buong pagkatao, kaysa manatili sa isang relasyon na pinasama ng panloloko. Ang buhay pagkatapos ng pagtataksil ay posible. Hindi ito madali. Hindi ito walang sakit. Ngunit possible. At minsan, ang pag-iisa na pinili ng may dangal ay mas mainam kaysa sa kasamang binuo sa kasinungalingan. Ito ang aking kwento. Kwento ng isang lalaki na natuto sa pinakamasakit na paraan. Kwento ng isang pamilya na nasira. At kwento ng isang pusong natagpuan ang kapayapaan sa gitna ng kapahamakan. Ang kwento ni Mang Rogelio Santos ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Mang Roger? Gagawin din ba ninyo ang parehong bagay kung kayo ang nasa kanyang posisyon? O may iba pa kayong gagawin? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Lagi kong binabasa ang bawat komento nyo. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig ng malalim na pag-isip o nagparamdam ng anumang emosyon sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan nyong madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi makaligtaan ang mga susunod pang hiwaga at kwento. Hanggang sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod maaaring kayo na ang maging bida. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.